beloved Boss Mike Cervera. Ano naman ang kaganapan sa labas ng Senado? Kahapon, pasok! Sa labas ng Senado, bantay sarado ng mga pulisyang lugar habang nagpapatuloy po ang kilos protesta ng ilang grupo. At live, mula nga po dyan sa labas ng Senate Building, may express report si Dave Abuel. Dave, sino-sino bang mga grupo ang nandyan at ano ba ang aktibidad nila? Gulo! Ang gulo-gulo. Ruth, habang nagpapatuloy nga ang hearing ng Senate Blue Ribbon sa loob, tuloy-tuloy din ang protesta dito sa tapat ng Senado. Nako. Umaga pa lang. Ito na ho yung mga, siguro mga, mga nananawagan na, litisin na si Sara at yung mga ilan nakakapraso na tinawag ni Alan Peter Cayetano, Daw ay nagsimula ng magtipon-tipon ang mga rallyista sa labas ng Senado. May grupo na mga supporters ng mga Duterte na suportado ang anilay lehitimong hearing ng Blue Ribbon ngayong araw. Ang kabilang grupo naman na supporters ni Pangulong Bongbong Marcos panawagan ang pagre-resign ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang grupong yan umalis din matapos ang ilang oras ng protesta. Samantala, ayon sa hepe ng Pasay Police, nasa 2,000 pulis ang na-deploy ngayong araw sa paligid ng Senado. Yan ay para siguraduhing maayos ang mga nagaganap na protesta. Pero pansing naghigpit ang pulisya sa mga media na gustong makapasok sa Senado, maging sa mga gustong makalapit sa main gate nito. Nako wala talaga mga kababayan. Antonio del Castillo, shout out po sige tuloy. Inaalam pa natin ang dahilan sa paghihigpit na yan. Ruth, sa mga oras na ito ay yung mga supporters na lang ng pamilya Duterte ang nananatili sa lugar at nagpapatuloy ng kanilang protesta rito. Kita nyo mga kababayan, wala na ho yung mga pro-government supporters. Wala na, iniwan na. Kasi ilan lang naman puro mga vlogger pa. Yung mga vlogger na mga bobot tatanga-tanga, yung mga ang alam lang, mga kababayan, eto po ang nangyayari ngayon, meron pong nagwawalang ganyan, ayan po yung mga pulis, may pumasok po na sasakyan. Yung ganon, yung mga bobo, di ba? Ginagawang tanga yung mga taga-panood nila, nakikita namang may pumasok na sasakyan sa Senado. Sasabihin nila, may pumasok na sasakyan. Sasabihin nila, maraming pulis dito. Marami naman talagang pulis. Natatawa ako mga kababayan sa mga vlog nila Hindi sila makapagpaliwanag, mga kababayan, nung mga malalalim, kahit mababaw nga mababaw na opinyon, pananaw kung ano ba ang pupwede na magiging kahinatnan o magiging resulta ng mga nangyayaring ganito, hindi nila kaya. Ayan po, may nagwawalang ali. Ang inang vlog yan. Ganon, mga kababayan. Ganon yung mga vlog nila, yung mga tai-taing mga vlogger dyan. Tangin na mga, ang dami pang mga cellphone na mga sa isang poste ng lalagyan ng mga cellphone nila. Ilang channel yata yung pinagkakakitaan nila, mga kababayan Di ba? Grabe, no? Grabe. Pacquiao Beats, You have the gift of, Yun na yun, oo. Di ba? Paano naman paano yun iimbitahan para ma-interview yung mga ganong klaseng vlogger? Hindi ma-i-interview yung mga yun. Yung ibang ini-interview, katuwaan na lang yung para masaya. Di ba? Sa tapat ng Senado. Ayon sa pulisya, wala pa naman daw untoward incidents na naitala sa lugar bukod doon sa naging sagutan o girian sa pagitan ng mga pro-Duterte at pro-Marcos. Yan muna. Nagrambulan mga kababayan Di ba? Nagkaroon ng rambulan dyan mga kababayan. Ewan ko kung meron tayo
Alam ko, nagkaroon ng rambulan dyan sa Senado. Ayan mga kababayan, tingnan nyo. Yan! Ang gulo-gulo, Utang ina nyo, magsapa ka kayo! Yan! Nakita nyo, mga kababayan ko, di ba? Ang gulo-gulo. Sino may kasalanan nito? Kasalanan ni Sara Duterte. Yang putang inang bobo na yan. Pinag-aaway-away yung mga Pilipino para sa kanyang pansariling kagustuhan. Ano ba yung kagustuhan niya, mga kababayan? Di ba maging presidente? Putang ina, sinong papayag na maging bobo ang presidente natin? Ganyan na nangyari, ang gulo-gulo talaga. Diyan. Syempre, kung may taga-suporta si Sara Duterte na mga binabayaran nila, abay may mga loyalista. Na taga-suporta ang gobyerno. Yang mga yan, loyalista yan. Walang bayad, hindi katulad ng mga ng mga DDS. Di ba nanawagan si Alan Peter Cayetano kahapon na pumunta diyan? Kita nyo, ilan ba ang pumunta? Siyempre, yung mga nabayaran lang. Sino naman ang mga nandiyan dyan na mga nagpo-protesta? Yung mga matitino na sumusuporta sa gobyerno na nakikita nila kung ano ang dapat, di ba? Ang layo nila sa isang Mike Cervera, di ba? Oo naman! Naresitatan! Kaya nga tayo naiimbitahan. Pansariling interes, sabi nga, di ba? Nako, wala, mga kabayan. Ayan ang gulo-gulo, ayan tignan nyo, ayan tignan nyo, sonto ka na. Yan, sige. Kita nyo? Sino ang kakahiya-hiya dyan, mga kababayan ko? Di ba? Sino ang kahiya-hiya dyan? Tayo, mga kababayan, hindi lang sa kanila. Tayo napapaya dyan, mga kababayan. Eto na. Dito na tayo. Nako po, ang patay ay nabuhay. Pasok! Ay, ang umano'y tauhan ni Senator. Eto pa. Kita nyo ang kalokohan ni 12K. Mga kababayan? Kita nyo ang kalokohan ni 12K. Patay na, bakit binubuhay pa? 'Di ba? Ito dito lang, mga kababayan, sabi ko nga, kagabi meron tayong pinaliwanag na ito masasabi na nating kwento-kwento na lang yung ginagawa ng 18 Marines na nagpakilala 'Di ba? Yung po bang ginagawa ni 12K, ni Marcoleta at saka ni Alan Peter Cayetano, sila na mismo ang nagtatanong, dahil hindi alam ang sagot, sila na rin mismo ang sumasagot at inuulit lang nung mga marites. Kita nyo, mga kababayan. Ngayon, dito lang, mga kababayan, mukhang talagang hilaw na hilaw itong kanilang script. Mukhang hindi ho talaga ito pinag-aralan. Mukhang ito, minamadali lang nila para lang may pantira. Pero wala nang dating ito. Marami na hong nakapansin, marami nagkalat na sa social media. Ultimo, cellphone, mga kababayan, mali. Kita nyo, meron daw iPhone 16e noong 2024. Yung iPhone 16e lumabas noong 2025. Paano nangyari na magkaroon ng isusuhol at ibinigay sa inyo na iPhone 16 2025 pa lumabas yun, hindi naman 2024. Nakita nyo, mga kababayan, ang mga kwento ng mga katarantaduhan nila? Eto na. Ito matindi. Patay na Binuhay pa ni 12K, ni Marcoleta 2K, at plus 10K, Alan Peter Cayetano equals 12K. Eto na. Matagal ng patay ang umano'y tauhan ni Senador Tito Soto na inukasahang tumanggap ng pera para sa kanya. Tugon niya ni Soto sa tinawag niyang bogus investigation. Kaya kita nyo, it's obviously a bogus investigation in aid of destabilization. Grabe, mga kababayan, yung banat na to, no? Investigation in aid of destabilization. Di ba, mga kababayan? Yan. Sige. Hindi aid of legislation Oo, destabilization daw.
aid of destabilization Ah. kung saan humarap ang ilang inutusan umano ni Zaldico na mag-deliver ng pera sa iba't ibang personalidad. Ayon kay Soto, Ah. ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera ay noong pang 2015 pumanaw. Iginit niya ring hindi siya senador mula taong 2022 hanggang 2025, mga taon kung kailan umano binadgetan ang mga flood control project na pinag-uusapan. Oh, kita nyo mga kababayan, di ba? Nakita nyo, ha? Oh, sige tuloy. Oh. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo sa alegasyon naman sa kanya ng isang Bernard Gumban na kasinungalingan, kaya kahit si Gumban ay nalilito. Kita Partikular nyo? niyang pinuna Pati yung witness nila, nalilito. ang paiba-iba umunong bilang ng maleta at halagang laman ito na binanggit ni Gumban. Nako. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lamang ng mga binanggit kahit marami umunong nasa unang affidavit. Ang ibang binanggit kanina, wala umano sa unang affidavit. Hamon Oh, bakit gano'n, ano? Oh, bakit? Si Loren Ligarda, nasa affidavit din nila. Ito lang mga kababayan, ha? Kasi nung ginawa yung affidavit na yan ng mga 18 Marines, tandaan nyo si Loren Ligarda, nasa panig pa ng mayorya na pinamumunuan ni Tito Sen. Naalala nyo? Isip, ha? Isip. Bakit nakasama ang pangalan ni Loren Ligarda at ni Mark Villar? Siya unang affidavit na nakatanggap daw ng mali-maleta. Kasi, mga kababayan, nung panahon na ginawa nila yung affidavit, yung affidavit nila, nasa membro pa ng mayorya si Loren Ligarda at si Mark Villar, siya pamumuno ni Tito Sen, Tito Soto. Kaya kita nyo, halos hindi nila binabanggit. Kaya alam nyo na mga kababayan, ang target nila, yung mga hindi sumasang-ayon sa gusto ng mga Duterte, sisiraan ka sa pamamagitan ng mga ganitong pandadamay. Mga kababayan, idadamay ka sa paninira nila. Kita nyo? Kaya mga kababayan, ang dami talagang butas. Oo, parang mukha ni Marcoleta. Ay, hindi. Guhit yung kay Marcoleta pala, hindi butas. Di ba? Oh, tuloy. Tulfo, magkita-kita na lamang sa lehitimong Blue Ribbon Committee. Oh, magkita-kita na lang daw sa lehitimong Blue Ribbon Committee. Kasi, yung Blue Ribbon Committee, sila na ngayon ang may hawak. Si Erwin Tulfo na may hawak, mga kababayan. Eto, saan ba galing kasi yon? Eto yon. Pasok! Pag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Yan. Eto nag-deliver kay Tito Soto. Eto yung binabanggit na bakit dinamay yung patay. Patay na binuhay pa nila. Eto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalau na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang nagdanan, Your Honor. Ang galing no? May kwento pang ganun, ano? Para makatotohanan, ano? Kwento-kwento pa, kwento-kwento. Grabe, ano? Grabe. Sige tuloy. Kaya nga, Castro Verde, wag ka nang magtaka kung sabihin nila, yan, ang mga tumatanggap ng mga paper bag ng mga vlogger, kasama yan si Mike Cervera.
Di ba? Di ba mga kababayan, ano? O, tuloy. Tapos may elevator. Ah. Kasama niya po si Ah. A.A. Mark, saka si Paul. Ayan. Saka yung Narinig nyo? E.A. Mart daw. E.A. Mart. Oh, narinig nyo? Yung po yung dedo na. Oh. elevator. Oh. Kasama niya po si A.A. Mark, saka Oh. si Paul. Yan. Saka yung ISO niya po nga si Police, Police Major Dichoso po. Kita nyo mga kababayan ko? Paano nyo paniniwalaan itong gago na to? Di ba, Antonio? Oh, thank you naman, ha? Naku, nag-abala ka pa. Oh, ha? Makakabili na ako yan ng ng pangkapit, tinapay mamaya. Di ba, no? Imelda Velasco, walang ya! Paano nangyari yun? Binanggit yung pangalang Mark. Oh, wag na natin, mahaba ito eh. Dito na tayo ngayon kay Tito Sen. Ano kaya ang masasabi ni Tito Sen na binanggit yung pangalan, ayan o, A.A. Mark, saka si Oh. Paul. yan, yung A.A. Mark daw, at saka si Paul, Saka sige. yung ISO niya po nga si Police, Police Major Dichoso po. Mm. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, Yung maleta po na dala namin. Ayan ha. Yung maleta po na nadala namin, dala namin. nadala po ng mga kasama ko. Oh. Tulak-tulak po nila yung dalawa. Oh. Hinabol ko yung dalawa. Oh, At sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, Oh. hindi po nakahabol. Nauna na po akyat sa taas po. Paanong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Ayan na yung tinalakay natin kagabi na magkaiba-iba yung sinasabi nila. Ay, nako, mga kababayan, dito na tayo. Ano sabi ni Tito Soto? Tito Sen! Tito Soto ang mga paratang mula sa 18 ex-Marines na nakatanggap umano siya ng mga maleta mula sa flood control projects. At ang binanggit na staff niya na tumanggap daw para sa kanya ay matagal nang patay. Kita nyo? Sa isang panayam ngayong Webes, June 4, sinabi ni Tito Soto na ang natatanging mark ay dedo na. Webes, June 4, sinabi ni Soto na ang natatanging Mark na naging executive assistant niya na nabanggit sa pagdinig ay umanaw na noong 2015 pa. Paano nangyari yun? Baka may multo sa building. Baka naman may multo. Hindi kaya ganon? Baka naman may multo. Di ba mga kababayan ko? Baka nga multo yun. Walang yan mga kababayan. Paano tatanggap mga kababayan? Baka naman si Mark Ramos yun. O kaya si Mark Gamboa, no? Tuloy. Ayon kay Soto, isang bogus na pahayag ito mula sa bogus na pagdinig Correct. ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Yan. Block na naganap ngayong araw. Inanunsyo ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes, June 8. Kita nyo, tinanggi ho, mga kababayan. Bogus! Bogus daw. Kunin natin ang opinion naman ng isang abogado. Abogadong marunong, Hindi ho katulad ni Marcoleta at ni Libayan, hindi ho katulad. Abogado na marunong, hindi katulad ni Libayan at saka ni Marcoleta. Pasok. Daw ng maleta. Ayan si Attorney Carlo, Pakinggan natin mga kababayan, si Attorney Ibanez, mga kababayan. Si Carlo Ibanez, mga kababayan. Mahusay ito. Nag-deliver daw ng maleta kay Senator Soto. Sabi ng 18 Marines, nag-deliver daw sila ng 5 maleta ng pera kay Tito Soto noong 2024. Ang laman daw, 40 million to 70 million pesos. Pero, imposible itong kwentong to. Noong 2024, hindi senator si Tito Soto. Natalo siya sa vice presidential race noong 2022 at bumalik lang siya as senator matapos ang 2025 elections. Sabi pa nila,
may assistant daw si Tito Soto na tumanggap ng maleta. Pero ang assistant na tinutukoy nila na si Mark ay matagal nang patay noong 2024. Sa batas, ang testimony para paniwalaan dapat credible in itself. Ibig Correct. sabihin, tugma sa common experience, logic, probability at surrounding facts. Ah. Sabi ng Supreme Court, testimonial evidence must not only come from a credible witness, it must Correct. also be credible, reasonable, and probable. Tama. Mali na ang timeline at unbelievable pa ang mga detalye. Yes. So, paano papaniwalaan ito? Kaya nga, unbelievable ang mga detalye, mga kababayan. So, paano natin paniniwalaan ito? Pero, attorney, may naniniwala tulad ni Libayan. Di ba? Oo, yung kapwa mo abogado naniniwala sa mga ganyan. At syempre, yung mga boploks na mga DDS na hindi nila lubos maunawaan kasi nga kakaprangot lang ang mga utak. Sa madaling salita, mga mangmang. Mga boploks o mga uto-uto. Yun eh. Kita nyo mga kababayan yung mga malilinaw na mga isip. Di ba? Oh, marami na tayo. Mula kagabi, nakailan na tayong pakita ng mga hindi tugma-tugma na mga sinasabi nung kanilang mga witness na marites. Pero sige pa rin ang paniniwala, mga putang ina. Di ba, mga kababayan ko? Oh, yaan. Di ba? Boss Mike, mahusay na abogado yan eh. Siyempre. Oh, hindi katulad nila Libayan at ni Marcoleta yan. Isa pa na pagbibigyan pa natin sila para matauhan ng mga inang-ina. Eto, tignan nyo, mga kababayan ha. Sa cellphone tayo. Sa cellphone tayo ha. Pasok! Lang po. Ito po yung cellphone na Ayan, putang inan to, sinungaling to eh. Napakasinungaling nito. Tignan nyo yung itsura, mga kababayan. Mukha bang magsasabi ng totoo yan? Ngayon pa lang, mga kababayan, pag tinignan nyo, inasintan nyo yung mukha, ganito ang itsura ng sinungaling. Ito na, mga kababayan. ito po, dagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e. Ayan ha. iPhone 16e daw. Yung sinuhol iPhone 16e. Gamitin nyo na yung mga cellphone ninyo. Mag-Google na kayo kung kailan lumabas sa Pilipinas yung iPhone 16e. Kasi sabi, sinusuhol daw nung 2024 daw yun. Sige nga, mga kababayan, kayong mga DDS, Marunong ba kayo gumamit ng Google? Marunong kayo gumamit ng Google? Igitna nyo yung ilong ni, Respicio. Para mabuo nyo yung salitang Google. Mga bobo kayo, Tignan nyo! Tuloy! 28 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko... Mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong. 30,000. Kita nyo, mga kababayan ko, sabi pa dyan ni Marcoleta, magkano yan? 30 plus daw. Sa ngayon. Sa ngayon daw presyo ngayon. 30 plus daw. Sabi ni Marcoleta. Hindi sila marunong manuhol. Kasi hindi naman 30 million yung sinuhol, di ba Marcoleta? Kaya hindi sila marunong manuhol. Kasi ang sinusuhol, tagte 30,000 plus lang. Ikaw, ang suhol sa'yo, ni Mike Defensor, 30 million. Di ba mga kababayan? Sabi niya hindi. Hanapin nga natin yan. Yung sabi, hindi sila marunong manuhol. Mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong. 30,000. Naputol Hindi sila marunong manuhol daw. Grabe, no? Di ba? Kasi 30,000, sa kanya 30 million, 20 million, 25 million. Kaya nga ngayon, mga kababayan, ayun. Ngayon, eto. Eto, mga kababayan. Yung sinasabi dito kanina, cellphone daw. Ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e. Sabi ni Marcoleta,
pakisabi mo kung anong klaseng cellphone para mal-record. Sabi naman netong saksing bobong tanga, sabi niyang ganon, iPhone 16e, sabing ganon, ang sinuhol. Hawak-hawak pa mga kababayan yung cellphone, hawak-hawak pa. Pinakita pa talaga. 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko, mga 30 plus siguro yun. Yan, mga kababayan ngayon eto na. Pinutakti ng netizen yan. Pinutakti ng netizen. Ayan. Sabi rito, mga kababayan ni Gaya. Polyhymnia. Sabi ng 18 Marites, inoperan daw sila ng iPhone 16e noong 2024. Ang problema lang, 2025 February nag-release yung Apple. Nakita nyo na ba? Nakita nyo na? February 2025 ni-release. Paanong nangyari na nung 2024 meron na silang iPhone 16e? Ginugol naman natin mga kababayan. Ayan na. Di ba? Nag-google kayo. Eto na. The iPhone 16e officially released and went on sale on February 28, 2025. Kita nyo mga kababayan, announced as Apple's new budget-friendly entry into the 16 series lineup. The phone launched with a starting price $599 USD or at 39,990 or kulang-kulang 40,000. Market price sa Pilipinas. Kita nyo mga kababayan ko. Di ginagago nga tayo ng mga potang inan to kasabwat si 12K. 12K. Yung makunat ang muka at makapal ang muka. Sino po yun? Si Marcoleta at si Alan Peter Cayetano. Ngayon, mga kababayan ko, maliwanag yan maliwanag yan. Sino ngayon ang ating paniniwalaan? Puro kalukuhan sila, mga kababayan. Di ba? Di nabibisto sila. Bistado na kayo, 12K. Nagsama pa kayo na dalawa. Hoy, kayong dalawa, yung 12K, wala pa rin hanggang ngayon. Itong si Marcoleta, nakatutok dito. Saan? Sa flood control scam. Kasama rin naman siya. Diba? Ngayon, unahin mo yung pangako mo sa taong bayan. Ang taong bayan nag-aantay sa 2K pababa. Kakain na? Kakain na kami ni Jen Angeles. Ikaw 10K, putang ina, matatapos na ang termino mo, hanggang ngayon yung 10,000, hindi mo pa rin naibibigay sa kada pamilyang Pilipino. Mga putang ina yung dalawa kayo. Binubudol nyo kami. Binudol nyo ang taong bayan. Diba mga kababayan? Yan ang sinasabi natin na talagang etong mga ito walang niya. Katulad nitong si Mahabang Baba. Bakit wala pang nakukulong? Ano ba yan? Katagal-tagal. Sabi noong November 12, 2025, ni Jaime Marcos. November 2025, November 12, 2025, sabi ni Jaime Marcos, bakit wala pang nakukulong? Ano ba yan? Katagal-tagal na. Pambihira. Nung pumasok po ang June 1, 2026, sabi ni Jaime Marcos, bakit ikukulong si Jinggoy? Hindi ko maintindihan. Tangina mga kababayan, pare-parehas tong mga magtotropa na to. Puro mga gunggong talaga mga kababayan. Puro mga gunggong. Eto naman. Sabi naman sa sa mga post, sa mga memes. Eto si Pia. Sabi sa mga post ito, nagkalat ito sa social media, uy,
lasing-lasingan para makan... Tao pa mo ha! Utang ito! Tangin na to, mga magtotropa talaga na to. Alam nyo, sa totoo lang, malulungkot ako pagka eto natigil. Nakakatuwa talaga, mga kababayan eh. Hindi ako nag-i-enjoy ako, promise. Nag-i-enjoy talaga ako sa mga pinaggagawa ng mga to. Tingnan nyo, mga kababayan ito. Mga memes po ito sa... Ang tataba ng mga utak ng mga Pilipino talaga eh, no? Kayo, mga kababayan ko, tignan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kagabi. Na nagkalat na memes ngayon sa social media, uy, lasing-lasingan, para daw maano. Style. Hoy, kayo talaga ha. Tanong ko, ganyan ba kayo? Uy, Jenny Ramos, uy, ha? Kayo. Si Arnold Lopez tsaka si Aichang hindi naman nagkakilala sa lasing-lasingan. Nagkakilala yan dito sa channel natin, ha? Oh, di ba? Lovers yan dito sa channel natin. Tangina. Grabe talaga. Relate na relate ako, Arnold Lopez. Ang banat ko dyan nung araw, mga kababayan, ako naman naglalasing-lasingan. Uwi ako ng bahay. Bubuhusan ko yung damit ko, ganyan. Hihilamos ko yung San Miguel, San Miguel beer para matapang-tapang. Adamos ko ganyan. Tapos, uwi ako ng bahay. Ganyan. Tapos, siyempre, ganyan, bubunga nga. Ganyan, kunyari, sino ka? Sino ka? Ganon. Tapos, hawakan ako ng ganyan. Wag mo kong hawakan! Hindi ka pwedeng humawak sa akin! Ang pwedeng humawak lang sa akin, si Jen Angeles! Ganon. Tangin na, pasok na pasok eh. Nakikita ko, gumaganyan-ganyan yung mata ko. Nakita ko, kinikilig eh. Uy, effective yan. Maniwala kayo sa akin. Effective yan, ha? Yung mag-lasing-lasingan kayo. Tapos kahit yung asawa nyo, hawakan kayo. Sabi, wag mo akong hawakan! Hindi ka pwedeng humawak sa akin! Dahil si Jen Angeles lang ang pwedeng humawak! Sabi ko sa inyo talaga, nako! Sabi ni Eduardo, the move si Pia. Oo. Nadali, admin Eduardo, nadali ni Pia. Alam nyo na, alam mo na. Ay. Kayo mga babae, turuan ko kayo. Gawin nyo rin yan, effective. Yung uuwi ka ng bahay, galing kayo sa mga kaibigan ninyo, yung lasing-lasingan kayo, o kahit na nakipaglandian kayo, pag uwi nyo, mga kababayan, yung tiwala ng asawa nyo, baka sabihin nyo, sige, bahala ka na. Ganon kayo. Tapos, siyempre, yung asawa mo, nabibwisit yun kasi umuwi ka ng lasing, nag-aalala. Hahawakan ka ngayon. Ganon, magpapalag kayo. Kayo mga babae, magpapalag-palag kayo ganon. Huwag mo kong hawakan! Banggitin nyo ngayon, sabihin nyo, yung asawa ko lang ang pwedeng humawak sa akin. Kaya lang, baka madisgrasya, mamali kayo ng masabi, ha? Baka mamaya, ang mabanggit nyo, yung kalandian nyo kanina. Yari kayo. Di ba? Yan, mga kababayan. Ay, nako. Oo. So, dyan na po nagtatapos ang ating palatuntunang kalandian. Muli, mga kababayan, ha? Lipat tayo, ha? Lipat tayo sa kabila, mga kababayan. Meron pa tayong nakaabang, ha? May nakaabang kasunod nito. Maraming salamat po at sana'y napasaya ko kayo ngayong umaga. Our beloved Boss Mike Cervera!